Hi guys! So for today's episode, we will talk about the bookkeeping for businesses. I am Kuya Wilmar, a third year BS Accountancy student from De La Salipa. So our objectives for today are to provide the significance of bookkeeping in businesses. Why do we need basic knowledge of bookkeeping, and is it a must for businesses to be established? 2. To differentiate cash basis and accrual basis of accounting. What is the difference of the two? Where are they used? And what do we need to learn about them? The third one is to differentiate single entry and double entry bookkeeping system. Which is a better system? And what will be used in bookkeeping? Bookkeeping, as discussed in previous episodes, is recording of monetary transactions or journalizing and summarizing it in ledgers, which is called posting. Bookkeeping is a significant part of the accounting process. There are two ways to record business transactions. They are accrual and cash method. Ang pinagkaiba nilang dalawa ay timing ng recording ng business transaction. Ina-emphasize ko talaga yung business transaction or pwede din natin sabihin na financial kasi yung financial transactions lang ang nire-record natin. Nagkakaiba sila ng timing ng recording kasi accrual method ay nagre-record ng business transaction when it occurs regardless sa presence ng cash. However, pag cash method naman ay nagre-record lang ng transactions kapag may involved na pera. For example, nagpautang tayo ng ballpen sa crush natin. Tas next week pa daw niya babayaran. Magre-record tayo ng receivable at sale kapag accrual. Pero pag cash method, dahil walang cash na involved, kinilig ka lang, wala tayong ire-record. Pareho naman natin silang ginagamit, pero may pinagkaiba sila ng use. Ang accrual method ay ginagamit natin sa accounting or bookkeeping purposes, habang ang cash method naman ay ginagamit natin for tax purposes. Gaya nga ng sinabi ko kanina, accrual method ang ginagamit natin sa accounting. Ito ang ginagamit natin kasi mas kumpleto ang magagawa nating records kasi makakapag-record tayo ng mga pautang natin na tinatawag nating receivables na isang uri ng asset. Mare-record din natin ang mga utang natin na kailangan natin bayaran na sa accounting ay tinatawag nating payables o liability. Mare-record din naman natin ang ating mga nilagay sa business na hindi cash, kunwari ay mga equipment o kaya mga truck o yung mga investment natin na part naman ng equity. Ang tatlong ito ay mga balance sheet accounts. Kaya mas magiging malinaw ang ating balance sheet report kasi involved lahat ng transactions regardless kung may cash o wala. Mas realistic din ito in terms of income kasi mare-record din natin yung mga uncollected income natin o mga pautang at yung ating mga unpaid expenses na nagamit na natin. Income at expense ay part ng net income na bahagi naman ng ating income statement. Ang accrual method, mas maintindihan natin ang kalagayan ng ating business na isang layunin ng accounting. Kaya, ang US GAAP nire-require ang accrual method na gamitin ng mga businesses. So, ito ang ilang mga example ng pinagkaibahan ng accrual at cash method ng accounting or bookkeeping. Sa receivables, nagkakaroon tayo ng receivable kapag nakapagbenta tayo ng isang bagay pero hindi pa tayo binabayaran. Dahil hindi tayo binayaran,
walang cash na involved. Hindi siya nare-record sa cash method, kaya walang receivable na cash method, maliban na lang kung pinautang mo ay pera. For example, yung hiniram ng mami mo, yung napamaskuhan mo sa mga ninong mo nung Pasko. So, magkakaroon ka ng receivable sa mami mo na hindi naman niya binabayaran. So, parang wala din yun. Ang revenue ay isang type ng income na nire-record sa parehong cash method at accrual method. Magre-record tayo ng revenue kapag nakapagbenta na tayo or nakapagbigay ng service on account o pautang or in cash. Pero sa cash method, magre-record tayo ng revenue kapag naka-receive tayo ng pera. Regardless kung nagawa na natin yung service or naibigay na natin yung binili nila. Basta may binigay na pera si customer, meron na agad tayong revenue. Sa payables naman, na isang uri ng liability, ire-record natin ng liability kapag nagamit na natin ito. Nag-a-arise ito o nanggagaling ito usually sa mga expenses natin na nagamit na pero hindi pa natin nababayaran. Ito ay i-record natin sa accrual method. Pero sa cash method, walang recorded na liability kasi walang pera na involved. Tas naman tayo. Ang pinakamagandang example dito ay yung kuryente natin. Siyempre, nagamit na natin siya. So, i-record natin siya as payable under accrual method. Pero, sa cash method, i-record lang natin siya kapag nabayaran na natin yung kuryente. Pero since meron na tayong nagamit na kuryente, meron na tayong expense kasi nagamit na nga natin siya. Under accrual method, kapag nagamit na, i-record na. Pero under cash method, kapag nagbayad ka lang, tsaka mo siya i-record. Doon tayo nagkakaroon ng mga timing differences. Na-discuss na natin yung pinagkaiba kanina ng accrual at cash method sa net income. Sa net income, i-record natin sa accrual method ang revenue na kinita natin regardless kung nabayaran or hindi at yung expenses natin na na-incur whether kung nabayaran na natin or hindi pa. Sa cash method naman, ang income natin ay yung pera natin na na-receive regardless kung nagawa na natin or hindi pa yung service or nakapagbenta na tayo or hindi pa natin na ibibigay yung goods ng ating mga customer. Magre-record lang din tayo ng expenses kapag nabayaran natin siya, regardless kung nagamit na natin siya or hindi. Sa balance sheet naman, mas magiging kompleto ang accrual kasi nandun nga lahat yung components ng assets, liabilities, and equity. Pero sa cash, kapag hindi cash yung kung walang cash na involved sa asset, sa liability, at sa equity, hindi siya mare-record. Kaya mas complete kapag ginagamit natin ang accrual method. Kaya ito ang required ng GAAP. Sa cash method, kaya na sinabi ko kanina, na-violate niya yung matching principle dahil sa timing differences. However, cash method pa din ang ginagamit natin sa tax purposes or sa taxation under NIRC na matututunan nyo pa kapag nag-pursue kayo ng accountancy. Ito sa illustration na to, makikita natin yung timing differences. Sa accrual, recognizes income and expenses when activity takes place to create revenue or obligation to pay. Ibig sabihin, magre-record tayo ng accrual or ng transaction sa accrual method kapag nangyari yung event na magkakaroon tayo ng passive ng gain or magbabayad tayo. However, sa cash naman, magre-record lang tayo ng income and expenses kapag tayo ay naka-receive ng money, income, or naglabas ng pera, expense. Example ng application ng accrual method versus cash method sa timing differences. Sa accrual method, for example, sa clinic,
Pagpasok mo sa ospital, for example, napunta ka sa room, syempre may charge yun. For example, meron siyang charge na 1,800 per day. Ire-record natin siya as hospital expenses. Tapos, magkakaroon din tayo ng liability kasi hindi pa naman agad tayo magbabayad pagpasok natin sa ospital. Recorded na siya sa accrual method. Tapos, pag cash method, hanggat hindi pa tayo nalabas ng ospital at hanggat hindi pa tayo nagbabayad, kasi wala pang cash na involved hanggat hindi tayo nagbabayad, hindi tayo magre-record ng liability at saka hindi agad tayo magre-record ng expense. Magre-record tayo ng expense kapag nagbayad tayo ng cash. So guys, ang revenues at receivables ay connected accounts. Kasi under accrual method, possible na magkaroon ka ng receivables arising from revenue. Under the accrual method, revenues are to be reported in the accounting period in which they are earned. Kagaya ng sinasabi natin kanina pa, which may be different from the period in which the money is received. So regardless kung kailan natin marireceive si pera, i-record na natin yung revenue at yung receivable natin under accrual method. For example, Pikachu provided electrical services to a customer on October 1, 2020 for 1,000 pesos on account to be paid within 30 days. Dito sa example natin, since nakapag-provide na si Pikachu ng electrical services sa kanyang customer, ibig sabihin nun, meron na siyang income na 1,000 pero hindi pa siya binabayaran. Under accrual method, i-record na natin si revenue ng 1,000, revenue na 1,000 at saka yung receivable o yung mare-receive natin na bayad from our customer na 1,000 sa October 1 kung kailan natin ginawa yung service. October 30, which is 30 days after the service, kung kailan magbabayad si customer, makaka-receive tayo ng cash, tapos makakancel na yung receivable natin. So, pareho tayong may entry or may journal entry, both October 1 and October 30 ng accrual method. Under cash method naman, since sa October 1, nag-provide tayo ng service, wala sa ating payment na binigay, wala tayong i-recognize na receivable at revenue kasi cash method tayo, walang cash, walang nangyari. Pero sa October 30, magkakaroon tayo ng revenue na 1,000 at cash na 1,000 kasi October 30, presumed or assumed na magbabayad si customer. So guys, another related accounts are expenses and payables. Under the accrual method, as I have stated earlier, ang expenses natin ay inire-report sa income statement at dapat siyang i-report kung kailan siya pwedeng ma-match sa revenue, which is in accordance to the matching principle. Kapag hindi mo ma-establish yung cause and effect relationship ng expense at income or yung expenses na nagamit natin para makuha natin yung revenue, kailangan nating i-report si expense kung kailan natin siya nagamit or kailan natin siya incurred. Kapag naman ang cash ay hindi yung primary factor or hindi siya yung pinaka-basis natin para ma-determine kung kailan i-report yung expense, kailangan nating i-report si expense kung kailan natin siya ginamit or depende sa period ng usage. Ang example nito ay sa mga prepaid expenses. Para mas maintindihan natin yung pagkakaiba ng accrual method at cash method sa pag-recognize ng expenses at payable, magbibigay tayo ng example. So dito sa example, si Servco, isang agency, ay nagkaroon ng cost na or expense na $200 para mag-gain ng revenues.
noong December 27. So, the invoice o yung resibo ay na-receive ng agency noong December 27. Pero, hindi pa nila yun mababayaran. Sa January 4 pa daw nila yun mababayaran. Under accrual method, ito ang gagawin natin. Sa December 27, meron na tayong expense sa 200. Pero since hindi pa natin siya mababayaran, magkakaroon tayo ng utang or liability na 200 din. Yun ay December 27 natin i-record. Sa January 4, yung payment, magbabayad na tayo. So, maglalabas tayo ng cash na 200. Tapos, mawawala yung liability natin na 200 din. Under cash method, problem under cash method, sa December 27, since walang cash outflow or walang nangyari, walang cash na involved, kasi hindi pa naman tayo nagbayad. Parang na-receive pa lang natin yung billing. So, walang cash na involved, walang nangyari ng December 27, sabi ng cash method. Pero sa January 4, since magbabayad tayo, magkakaroon tayo ng expense sa 200, tapos mawawalan tayo ng cash na 200 sa cash method. So, ayun, sana malinaw sa inyong lahat yung difference ng accrual at cash method. So, pupunta naman tayo sa single entry bookkeeping. So, dahil single nga, mag-isa, ibig sabihin, one account lang to record transactions. For example, Mr. C paid rent for the month. Magre-record tayo ng isang account. Siguro, rent expense nga, kasi nagbayad ka ng rent, 5,000. Yun lang yung i-record mo. Naman, sa second example, Mr. C collected 3,000 cash from customer. I-record mo lang yung cash mo na na-receive. So, yun yung single entry bookkeeping. Another method in bookkeeping is the double entry bookkeeping. The double entry states that kada financial transaction, meron tong dalawang account na maaapektuhan. So, itong double entry bookkeeping, ito yung ginagamit natin sa accounting. And it is used para masatisfy natin yung accounting equation. And the accounting equation is as basic as assets is equal to liabilities plus equity. So, ayan. 6 of double entry. In the double entry system, the transactions are recorded in terms of debits and credits. Pag sinabi nating debit, sabihin ng debit ay left and credit is right. Since a debit in one account offsets a credit in another, the sum of all debits and credits must be equal. Kailangan kung anong nilagay mo sa debit, yun din ang ilalagay mo sa credit na amount. Okay? Tapos, last one, the double entry system of bookkeeping standardized the accounting process. Kagaya na sinabi ko, yun yung ginagamit natin sa accounting. Ito yung ginagamit natin para accurate yung ilalagay natin sa financial statements. Kasi pag single entry lang, hindi mo alam kung saan nanggaling yung cash. Hindi mo alam kung anong pinambayad mo dun sa expense. Kaya mahirap yung single entry. Kaya ang ginagamit natin ay double entry bookkeeping system. So, meron tayong, for example, Mr. C paid 5,000 rent for the month. Kanina, nung single entry, ang record lang natin ay rent expense. Pero pag double entry ay, ayun, nagbayad tayo ng cash para sa rent expense. With the double entry bookkeeping, alam natin kung anong nangyari, kung saan napunta yung cash. Tapos, sa second illustration natin kanina, Mr. C collected 3,000 cash from customers. Ito yung entry natin kanina from single entry, cash 3,000. Pero saan galing 3,000 na yan? Inutang ba natin yan? O kung anong saan galing yan. So, pagka double entry, malalaman natin na, galing pala yun sa customer kasi nag-render tayo ng service. Alam natin saan ang galing si cash. Tatandaan natin na yung double entry bookkeeping, yun yung ginagamit natin sa accounting.
At ito ay gamit para masatisfy natin si formula na assets is equal to liabilities and owner's equity, which is the basic accounting equation. Ang double entry bookkeeping system ay composed of debits and credits na dapat equal lagi. So double entry bookkeeping was developed in the mercantile period of Europe to help rationalize commercial transactions and make trade more efficient. So that's all. Thank you for listening.